So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, grabe po itong pasabog ni Rappler. Kasi po, pinapalabas po dito sa report ng Rappler na meron pong kinalaman itong ating Senate President na napakahusay na si Chis Escudero dito po sa maanumalyang flood control na nangyayari po sa Pilipinas. So sa hindi lang po nakakaalam, no, nilabas po kahapon ni Presidente Bongbong Marcos yung top 15 na kontratista nga ng flood control. Siyempre, no, common sense naman na merong anomalya sa flood control. At siyempre, pag may anomalya sa flood control, malaki po yung chance na merong kinalaman dito yung mga kontratista po na to. Ngayon, ang kailangan natin malaman dito, sino-sino mga politiko ang sangkot dito po sa mga kontratista po na to. Okay? So ngayon, hindi na po nakakaalam, no, ito po yung top 15 na nilabas nga po ni PBBM na kontratista. So, 15 contractors with the most flood control projects, no? So, ngayon, tinanggay natin dito itong number 7, yung Centerways Construction and Development Corporation. So, actually, mga kababayan, no, lahat na po yan, unti-unti na pong nahubaran. Kasi po, yung top 5 pala, ang may-ari pala nito, si Diskaya. Yung top 8, SunWest. No, si Saldico pala may-ari nito. Ngayon, yung pag-uusapan ngayon natin dito, itong top 7, yung number 7. Na ito pala, ang may-ari pala nito, taga Sorsogon. Kaibigan po ni Chis Escudero na nagbigay po sa kanya ng campaign funds noong 2022. Okay. So ngayon, puntahan natin tong report ng Rappler, no, para malupit, di ba? Ganyan po tayo mag-content, may reference. So sabi dito, no, Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. Okay, ah. So in Tagalog, mga kababayan, baka hindi po naintindihan ng mga DDS, no? Yung nagbigay po ng campaign funds kay Chis Escudero noong 2022, nakakuha po ng 5 billion, no, na kontrata sa gobyerno. Oh. So continue natin, sabi dito. Okay. It's raining flood control project contracts for Senate President Escudero's biggest campaign backer. Okay. Lawrence R. Lubiano, the president of Centerways Construction and Development Corporation, was Escudero's top donor in the 2022 elections, dropping 30 million to the senator's campaign funds based on his official statement of contribution and expenditures, yung SOSE. That's 20% of 146.5 million cash contributions received by Escudero. So mga kababayan, ang dinonate pala ng kumpanya po na to, no, na anong pangalan ulit na nakalimutan ko na Centerways, no, 30 million. Okay. Actually, mga kababayan, ito po yung hindi ko po talaga gusto sa takbo ng politika sa Pilipinas, na tuwing campaign periods, may mga negosyante na nagbibigay po ng malaking pera sa mga politiko. Tandaan po natin, mga kababayan, no, pag ang isang politiko, tandaan po natin, mga ka-Streetwise, no, pag ang isang negosyante nagbigay po ng pera sa politiko, tandaan po natin, may kapalit yan. Lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman po yung negosyo sa pagkuha nga po ng procurement sa government projects. Di ba? Negosyante yan eh. May kapalit yan. Ewan ko lang, no, siguro palitan na rin po natin siguro yung batas tungkol dyan, no, na hindi pwede mag-donate ng ganitong klaseng amount ng isang tao. Kasi ito na nga pa nangyayari eh. Pag nanalo, maghahangad ng kapalit. O parang si Nagdameo. O di ba? O sabi dito. O fast forward to President Ferdinand Marcos Jr. administration. Centerways Construction is swimming in government deals. From 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion worth of flood control projects. The Sorsogon base, so taga Sorsogon din pala ito. Construction firm only have 5 flood control contracts in 2021. But in 2022, it secured 44 contracts in a nearly 9-fold jump. O, di ba? So, mas madami po palang nakuwang flood control itong tropa ni Chis nung pagpasok nga noong 2022. Tsaka 2023, no?
So ito yun. Kita nyo ba? O, kita nyo nga. Okay. So ngayon, tinan nyo ito mga kababayan, no? Alam nyo, nakakatawa kasi dito, no? Ang nakakatawa kasi dito, bintang sila ng bintang dito kay Martin Romualdez. Actually, nagtataka ako Ang dami pong senador ang galit po kay Martin. And totoo naman pala, kayo naman pala may kinalaman sa corruption sa Pilipinas. Mga senador pala. Si Chis pala, hindi pala si Martin. O tandaan nyo sino ang pumunta sa Kongreso nung merong budget deliberation? Di ba? Di ba si Chis? Di ba kung kailan nga nauso yung insertion? Yung insertion mga kababayan, si Chis pala may takana. Hindi pala si Martin. Tapos ngayon, ito na naman. Flood control. Actually, dapat mas kabahan dito si Joel Villanueva. Di ba? Kasi tandaan natin mga kababayan, no, mas prone sa corruption si Joel Villanueva kasi po siya po yung pinakamaraming flood control na budget. So ngayon, actually ito, may iba lang tayo, no? Ito ipasok natin sa impeachment to Okay. Pasok natin sa impeachment. Mga kababayan, matagal na po may corruption sa flood control. Matagal na po. Panahon pa ni Digong, panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Gloria, sangkatutak na po ang corruption sa flood control. No? So ngayon, tingnan natin ito mga kababayan kasi base po doon sa report ni PBBM, nakita po natin doon, no, na karamihan nga po ng mga lugar na sangkot sa flood control, meron po kinalaman ng mga senador. At itong mga senador po na ito, no, sila rin po ang gumapang para hindi po matuloy yung impeachment trial ni Sara. Kasi, tinan niya, ito yung point ko dito On paper, mga streetwise, on paper, hindi talaga pwedeng mangialam ang presidente sa impeachment. Totoo yun. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Tandaan po natin, nung panahon nga po ni Erap, di ba nangialam po dito si Gloria? Di ba? Nung panahon nga po ni Corona, kung saan nga po din po napa-impeach si Corona, nangialam si Pinoy. Di ba meron pang allegedly na 50 million na pinamigay sa mga senador. Iboto lang po na ma-impeach si Corona. Ganoon din po kay Mercedes Gutierrez. So ngayon mga kababayan, ako naniniwala po ako, kasi ito medyo lumalabas na ugong-ugong ito Si PBBM po hindi po gagamit ng suhol para po matuloy ang impeachment trial po na yan. Ang gagamitin po ni PBBM dito is anomalya sa flood control. Na totoo naman na may anomalya po talaga sa flood control. No? Kasi tinan niyo, Joel Villanueva, Chis Escudero, tapos puta si Aimee, di ba kasama yung Ilocos Norte pala. Di ba? Mayroon pang Tarlac. Di ba? So, tinan lang natin na kung ano mangyayari dito kasi mamaya. Balikan natin mamaya yan kasi nawawala ako Okay, so continue natin Teo. Sabi dito, ito malupit. Okay. Of the 54 projects in Sorsogon, 36 are in the first district. Escudero's long-time political turf since 1987. It has been ruled in turns by Chis, his father Salvador, his mother Evelina, and his sister Maria Bernadette. Okay. So, mga kababayan, ito yun Sa flood control po ngayon, pinakamarami po sa Sorsogon, kung saan nga po na taga doon nga si Chis, 54, 54. Sa Albay, 10. Camarines Sur, 9. Cebu, 3. Masbate, 9. Puro Sorsogon. Ayos, Kailangan ba talaga ng flood control sa Sorsogon? Di ba? So ito kasi sinabi ni PBBM mga kababayan, Ito mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, maya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Marcos said in a grand plenary. Actually, akala kasi ng iba, hindi pa nagbibiro si PBB. Akala kasi ng iba, nagbibiro ang ating presidente. Sorry, hindi ko pa na napakita. Nagkamali na naman ako.
Ito pala, walang yan. Ito yung pinapakita ko kanina pala. Ito, yan. Yung 54. Sorsogon. Napakita yan. Sorsogon, Albay. Ito yung pinapakita ko kanina. Hindi ko nalipat. Okay. So, ngayon mga ka-streetwise, no? Akala kasi ng mga iba, nagpalakpakan pa yung mga buhaya, no? Mga congressman, tsaka mga senador, palakpakan sila. Galing ng presidente, no? Flood control, Akala kasi nila, nagbibiro yung presidente nung sinabi niyang tutugisin niya yung mga sangkot sa flood control. Ngayon, seryoso pala yung presidente. Di ba? Binigla kayo, no? Bigla ngayon nagsalita si Joel Villanueva, no? Nag-guilty. Sabi ni Joel Villanueva, wala daw pong senador ang sangkot sa anomalya ng flood control. Teka lang, bakit? Tinatanong ka na ba? Sinasabi ba na merong kinalaman yung mga senador? Wala pa naman, Pero bakit ka nasasalita ka agad? Porket ba na ang Bulacan na pinakamaraming flood control projects, guilty ka kaagad? Sinasabi ko sa inyo, So ngayon, tinan nyo mga kababayan, no? Ito, yung sinasabi ko nga kanina. Kung dati nga po, kung nung panahon nga po ni Pinoy, gumamit ng Zoom. Kasi, actually, si Bong Revilla na, tsaka si Jingo Estrada may sabi nun, na sinuhulan sila ng 50 million ni Pinoy para nga dito sa pag-impeach kay Corona. Ngayon kay PBBM, di ba? Nakinabang ng Pilipinas kasi nga po, nalaman natin kung sino yung mga kurakot sa flood control, di ba? Posible pang magamit ito, pang blackmail sa mga senador para po dyan sa impeachment. Kasi mga kababayan, ito malupit nagsalita dito si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson dito, I'm hoping against hope they will respect the final ruling of the Supreme Court addressing the motion for reconsideration. Because if the High Court reverse its ruling and they stick to their vote, I will remind them that in their vote to archive the complaint, they invoke respect for the High Court. Okay. So parang kasi ito parang checkmate isang labas dito, checkmate. Okay. Kasi po tandaan po natin na ang dahilan kasi ng mga senador natin kung bakit nila in-archive itong impeachment complaint ni Sara Duterte, Kasi daw po kasi ito daw po ay paggalang sa Supreme Court. So tanong ngayon dito mga kababayan. Kumikilos na po yung presidente natin. Hindi ko lang alam kung anong hakbang meron sa Supreme Court, pero paano nga naman, kunwari lang naman, paano nga naman kung sabi ng Supreme Court, ay teka lang, medyo mali pala yung decision namin. Na nangyayari yan, normal yan nangyayari pa sa Supreme Court na nire-reverse yung decision. So paano nga, kunwari, kung nasagot nga ng House yung MR, at nasagot lahat dito yung mga mali-maling statement ni Leonen at nabaliktad nga po yung decision ng Supreme Court. So, kapag itong mga senador po na to, bumoto pa rin ng kailangan pa rin i-archive yung impeachment complaint ni Sara, so babalikan sila ni Lacson. Na teka lang, di ba sabi ninyo, nirerespeto ninyo ang Supreme Court, ngayon binaliktad na, bakit ayaw nyo pa rin ituloy? Ewan ko lang, kasi may mga usap-usapan kasi mga kababayan, na itong pag imbestiga sa flood control, mukhang may kinalaman po ito sa impeachment. Kasi ang point natin dito, matagal na po mayroong anomaly sa flood control. Matagal na po. Panahon pa po ni Gloria, panahon pa po ni ERAP, panahon pa ni FBR, panahon pa po ni Cory. May anomalya na po sa flood control. At hindi po nagkataon yan, yung pag-imbestiga ni PBBM, hindi po nagkataon yan. Di ba? So yan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, sa pagkasangkot nga po ng Rappler sa pangalan nga po ni Cheese. Naniniwala ba kayo na ito ay may kinalaman sa ginawang pambababoy ng mga senador sa impeachment trial ni Sara? O baka usap-usapan lang ito behind the scenes? Pero in reality, mga kababayan, sa totoo lang, may umuugong talagang usapan na ganyan Di ba? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na flood control project.
So thank you, salamat and babush.